na-bless na po tayo dun sa testimony ni Ninang Dory. And gusto ko lang din pong ibahagi yung akin naman. And habang nananalangin ako gumagawa ng testimony, nananalangin ako sa Panginoon, binibilang ko yung ipon ko, tapos yung pagkatingin ko, ang laki na pala ng tiyan ko. So, I want to start this testimony sa tatlong bagay na gusto kong pinapractice kong isipin araw-araw. Una, like ko sinasabi sa sarili ko, today God will do something good to me. And then, pangalawa, God, ba't nakakainit naman yung tugtog? Hindi pa mo sunod na. Hindi. Pangalawa, God will do something great to me today. And then lastly, God will do something amazing to me today. And every day, I try to think of those phrase para kung paano kikilos yung Panginoon sa buhay ko. So, mag-start ako, 2011, pero saglit lang po ako. 2011, pumasok ako ng Bible school. That was the first time I heard yung practice ng first fruit. So, Bible school, ibig sabihin po nagpapastor. And then, pero hindi pa ako nagpa-participate kasi I don't understand. And I don't participate kasi hindi ko maintindihan. So, within those time, nagtataka ako, syempre, hindi naman masamang mag-question kasi tao tayo. Bakit ginagawa nila yun? Why do those members sa church participate dun sa first fruit kung saan binibigay nila yung malaking part ng income nila on the first part of the year, tapos isip ko, paano yung gastusin nila? Paano yung bills? Paano yung, syempre po, nakikita natin lahat tayo may mga pangangailangan. So, that was way back 2011. And then, nagtatanong ako sa Panginoon, tinatanong ko din, gine-gauge ko yung sarili ko, do I want to participate? Will I participate? Ano ba yung ibibigay ko? Magkano ba yung ibibigay ko? So, years, nasa Bible school ako, ini-explain, inaaral, hindi ko masyado naiintindihan. So, I really don't participate. And then, way back 2016, kakabalik ko lang ng Bible school, I just resigned sa trabaho ko. Tapos, bumalik akong Bible school. And then, 2016, first fruit, that was the first time I decided, sige nga, tatry ko yung Panginoon. So, wala akong income, wala akong allowance lang meron. And then, so, at that first fruit, binigay ko yung allowance ko, yung kumbaga panggastos ko for the next few weeks and first month sa January. Nag-worry ba ako? Yes. Nagko-question, Lord, ikaw bahala Sabi mo, ikaw yung bahala sa akin. So, I give. And then, those first 2 weeks, mahirap. Wala akong panggastos wala akong pang-take care. Pero, sabi nga, God will do something good to me. So, in those next 2 weeks, nag-away kami. So, walang date. So, walang gastos. And then, Panginoon yung gumagawa. And, something na na-realize ko, hindi naman yung gusto ko lang yung ibibigay ng Panginoon. And then, for those times, unti-unti, nakikita ko, ano yung ginagawa ng Panginoon sa akin. So, when I look back, nung mga time na nagbigay ako ng first fruit, meron akong listahan sa utak ko Lord, ito yung gusto ko pagkabili ko yung first fruit ko dapat. Lord, this year magkaroon ako ng ganito. Lord, this year magkaroon ako ng ganito. Lord, ito yung pinag-pray namin family. So, meron akong listahan kasi yun yung desire ko yun yung wants ko So, nung binigay ko yun, at some little part ng sarili ko, I'm expecting, Lord, bibigay mo to sa akin kasi binigay ko to sa'yo. Those were the times na nagsisimula ako mag-participate sa first fruit. And then later on, as I look back, hindi pala binibigay ni Lord lahat ng wants ko. And habang tinitignan ko yung mga binigay sa akin ni Lord, throughout the years na nag-participate ako sa first fruit, yung binibigay niya pala yung mga needs ko para
maging ako yung gusto niyang maging ako. May mga trials, may mga blessing, pero kung hindi binigay ng Panginoon yun sa akin during those times, at binigay niya yung gusto, wala po ako dito ngayon. Siguro, nasa ibang lugar. Siguro, iba yung ginagawa ko. Siguro, much worse, much better. I don't know. Pero alam ko, nandito ako kung saan ako gusto ng Panginoon. God did something great in me within those times. Kaya ako ngayon kakatayo ako sa harap ng nakakapagbahala kung paano kumilos yung Panginoon sa buhay. And then, every time na, habang kinocompose ko yung testimony ko, kasi hindi naman siya mahaba. I just want to share kung paano ako pinagpala. Hindi ko na isa-isahin kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon. Kasi kung ano yung binigay sa akin, iba yung ibibigay ng Panginoon sa inyo. Ibibigay ng Panginoon kung ano yung kailangan nyo. Magtapat lang po kayo, ibibigay ng Panginoon kung ano yung dinidesire ng puso. So, as I look back here, or as I compose yung testimony, meron isang thread online, and almost done na po ako, na talagang bumabalik-balik sa isip ko. Ito yung kung over po kayo sa thread na, yung sabi dun sa thread, hindi na madami yung sabaw ng noodles. Napanood niyo po yun. Sabi dun sa post, ngayon, hindi na madami yung sabaw ng noodles. Kung sa mga medyo mature po dito, na medyo may pinagdaan ng hirap, dati, di ba ko pag nagluluto kayo ng noodles for the whole family, parang isa, dalawa, tatawihan mo ng sabaw para lahat makakain. Sasabi doon, hindi na ulam yung toyo, sausawan na lang siya. Sabi, hindi na magmamakdo o magja-Jollibee tuwing may okasyon lang. Cravings na lang siya. And then, sabi doon, hindi na magsisinungaling sila papa mama na gutom sila or na kumain na sila para makakain ng anak. Sabi, hindi na tumutuloy yung bubong nyo ngayon. Dati, hindi ka na nakikinood sa TV ng iba. May sarili na kayo malaking TV. Isipin niyo po, gano'n na tayo kalayo or gano'n na kalayo yung pinagdalan sa atin ng Panginoon. Yung mga dating wants mo, yung mga dating pangarap mo lang, ngayon, cravings mo na lang. Ngayon, pwede mong gawin mamaya. Ganun po naging katapat ng Panginoon sa akin. And, hindi ko po alam, siguro may sarili kayong version ng dati ganito, ngayon ganito. Dati nagtsatsaga kayo sa electric fan, ngayon naka-aircon na kayo. Dati, kahoy yung bahay niyo, ngayon sementaryo. Dati wala kayo sariling bahay, ngayon meron na. Dati hirap kang mag-aral, ngayon, dahil po yan lahat sa kabutihan ng Panginoon. And I will end with this verse. Sabi nito, Mark chapter 6, verse 26 to 30. Sabi po ito, look at the birds of the air. They do not sow or reap, or store away in barns, and get your heavenly Father, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying still, or worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers in the fields grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all of his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothed the grass of the field, which is there today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? You of little faith. Sabi doon, kung yung mga ibon, halaman sa labas mo, hindi pinapabayaan ng Panginoon. Yung pag-worry mo ng isang araw, yung pag-worry mo, makakaat pa yan ng oras sa buhay mo. Kung yung mga halaman nga, napakagaganda. Even daw si Solomon, yaman, hindi kasing ganda ng mga tradition. Ano ka ba? Hindi ka ba mas mahalaga sa Panginoon? So, second, God will do something amazing. Excited ako kung ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay ko as I participate.
Hindi ko alam, siguro yung mga cravings ko in the future, or yung mga tingin ko, imposible kong maranasan in the future, baka bukas, next month, next year. Ano yung pinapanalangin mo ngayon? Handa ka bang ibigay yan sa Panginoon? Kasi kung ano man yung narating natin ngayon, kasi minsan, naging mayabang tayo, pero it's not about us. Hindi yan dahil sa lakas mo, hindi yan dahil magaling ka, hindi yan dahil swerte ka, hindi yan dahil business-minded ka, hindi yan dahil matalino ka. Lahat po yan dahil sa awat, biyaya ng Panginoon. You will not be here, not because of that. Huli po, as I participate, excited ako. Ang dami kong prayer request sa Panginoon. Ang dami kong desire sa Panginoon. I hope and pray, bigay sa akin ng Panginoon kung ano yung alam niyang nararapat sa akin. And I hope and pray din po, yun ito yung maging prayer natin as we participate. It's okay to expect, but still better to trust yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Muli po,